RT, ito rin po ang ginamit ng CNN nung kanila pong coverage ng kanilang eleksyon doon sa Amerika nung nakaraang taon. Kauna-unahan sa kasaysayan ng telebisyon dito sa Pilipinas. Kakausapin ko na po ngayon si Howie Severino sa pamagitan ng hologram technology. Howie, kamusta ang pakiramdam mo dyan sa iyong hologram? Hello from cyberspace, Mike. Na napakahaba ng pila, maraming problema sa mga presinto, at maraming lugar, 30 to 40 voters pa lang nakakaboto in the first 3 or 4 hours of voting. At that rate, mga 130 to 140 voters pa lang ang makakaboto sa araw na to, unless they extend the voting hours until way past midnight. No? At maraming dahilan na nire-report sa amin kung bakit mabagal. Isa rito yung mga breakdown ng Picos. There are 35 high-definition cameras ringing me, in a ring around me. I'm in the center, and they shoot my body at different angles, and I'm told that transmits what looks like an entire body image back there to New York. These cameras, I'm told, talk to the cameras in New York, so they move, and they know when to move when the cameras in New York move, and it looks a little different from a real person there, but it's pretty remarkable. It's still Jessica Yellen, and you look like Jessica Yellen. We know you are Jessica Yellen. Let's get back to the important politics of this night. What are they looking for right now, the Obama campaign? What are they most interested in seeing in this, the early part of this evening? Well, what they're going to be looking for, first of all, are those red states that we've been talking about, Virginia, Indiana, to see what the results look like. You've started talking about it, and especially how those late deciders broke. They have a very clear sense of how many people were already on board with them going into today. The big unknown is the people who made up their mind yesterday, today. If there's a high number of late deciders breaking for them in these red states, they feel that will be a very, very good night. And so they're feeling nervous. Everyone I'm talking to, very, very nervous right now, Wolf. I think a lot of people are nervous out there. All right, Jessica, you were a terrific hologram. Thanks very much. Jessica Yellen is in Chicago. She's not here in New York with us at the CNN Election Center. But you know what? It looked like she was right here. It's pretty amazing technology. Let's take a closer look and see what's going on. Na napakahaba ng pila, maraming problema sa mga presinto, at maraming lugar, 30 to 40 voters pa lang nakakaboto in the first 3 or 4 hours of voting. At that rate, mga 130 to 140 voters pa lang ang makakaboto sa araw na to, unless they extend the voting hours until way past midnight. No? At maraming dahilan na nire-report sa amin kung bakit mabagal. Isa rito yung mga breakdown ng Picos. RT, ito rin po ang ginamit ng CNN nung kanila pong coverage ng kanilang eleksyon doon sa Amerika nung nakaraang taon. Kauna-unahan sa kasaysayan ng telebisyon dito sa Pilipinas. Kakausapin ko na po ngayon si Howie Severino sa pamagitan ng hologram technology. Howie, kamusta ang pakiramdam mo dyan sa iyong hologram? Hello from cyberspace, Mike. Parang Star Trek, Go! Nagmamonitor kami ng, sa gmanews.tv, nagmamonitor kami ng mga balita na pumapasok mula sa mga ordinaryong mga mamamayan o botante sa pamamagitan ng news group, Facebook at Twitter. At sa ganitong paraan, may mga emerging national patterns kaming napapansin. Isa dito, yung kabagalan ng botohan. Maraming nagre-report mula sa mga ordinaryong botante na napakahaba ng pila, maraming problema sa mga presinto, at maraming lugar, 30 to 40 voters pa lang nakakaboto in the first 3 or 4 hours of voting.
At that rate, mga 130 to 140 voters lang ang makakaboto sa araw na to unless they extend the voting hours until way past midnight. No? At maraming dahilan na nire-report sa amin kung bakit mabagal. Isa rito yung mga breakdown ng PCOS machine. Alam naman natin yan. Ang isa pa, yung mga rejected ballots. No? At may mga rejected ballots na nangyayari dahil sa mga hindi na-anticipate na dahilan. Isa rito yung namamantya yung mga balot dahil sa mga thumb marks na mga botante. So siguro, kailangan natin i-advise yung mga botante na magdala ng mga panglinis ng kanilang kamay. No? Kasi pag namantya na yung mga balota nila at pinasok sa PCOS machine, madalas daw ay nire-reject. Hawi, dapat siguro binabanggit mo yung pagpapaalala sa mga botante, hindi rin pwedeng mabasa ang balota. Hindi yan tatanggapin ng PCOS machine. Marami sa mga botante napapawisan dahil sa napakatagal na paghihintay pati na sa kanilang mga baraso. Kaya pag hawak nila ng balota, babaksak at dadapo yung pawis nila sa balota. Kapag yan ay nabasa, hindi yan tatanggapin ng PCOS machine, Hawi. Actually, marami pang ibang dahilan pero may mga nagre-report sa amin na nire-reject yung balot nila pero hindi nila alam kung bakit. Hindi naman daw basa yung balota. Wala naman daw mantsa yung balota. Kaya yan, nagiging malaking problema ng mga BER. Pero Hawi, dapat malaman din ng mga botante, meron silang 4 na pagkakataon para ipasok yung balota sa makina. Hindi ibig sabihin, yung unang luwa ng makina, tapos na sila. Meron pa silang pagkatapos noon na 3 pang pagkakataon na subukan ipasok kabaliktad. O kaya una yung ilalim, etc. Hawi. Tapos ng pang-4 at hindi na tinanggap na makina, pwede na silang umuwi, hindi na sila nakaboto. Tama yun. Actually, maraming reports na pumapasok at makikita natin ngayon sa YouScoop map na nasa gmanews.tv. Makikita napakarami na, libo-libo na yung mga data na nandun sa mapa natin at nandun yung mga dahilan na nire-report ng mga botante kung bakit nire-reject yung balota, kung bakit ay mabagal yung botohan. Kaya dapat din tingnan ng mga otoridad, ng mga COMELEC officers, yung mga lugar nila para makita din nila yung kung ano yung mga inuulat ng mga ordinaryong botante. Nasa gmanews.tv yan, yung YouScoop map natin. Okay, sa panghuli, Hawi, bago tayo bumitaw ng konti dyan sa kinaroroonan mo, babalikan ka namin, ha? Sa hologram. Ang tanong ko sa'yo, ano pakiramdam mo dyan sa hologram? Okay ka ba? Pagka-creepy ito dahil hindi naman kita kaharap pero minomonitor pa sa television ngayon ay parang ang tayong magkaharap. No? So parang malaking optical illusion ito. Nasa magkaibang lugar tayo pero nag-uusap tayo. Parang kakaibang experience talaga. Maraming salamat, Hawi Severino. Babalikan ka namin sa iyong pag-uulat sa pamagitan ng hologram dito sa eleksyon 2010. Salamat, Mike. Beam me down.